What's up mga kabransis? Good afternoon sa inyong lahat ngayon at sana pag pinagpala kayo ng Diyos sa mga nakaraang araw at ingatan kayo palagi sa makapangyarihang Diyos. Purihin na Diyos, purihin si Jesus ang ating pong tagapagligtas mga kabransis. Luwalatiin sana ninyo ang ating Diyos na buhay mga kabransis. No? Nandito na naman tayo ngayon no, sa Itanabas Channel at patuloy po natin na talakayin no, ang mga bagay-bagay na kailangan natin malalaman patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, kalooban ng ating Panginoon. Kaya nandito po tayo ngayon mga kabransis. Ito si Itanabas ang magtatabas sa mga baluktot na aral kasi maraming mga baluktot na aral na ipinapangaral sa mga iba't ibang uri na sikta o mga denominasyon. Kaya mag-ingat po tayo mga kabransis sa atin pong pananampalataya dahil kailangan kang mapanuri no. Kailangan mapanuri po tayo mga kabransis. Suriin po natin kung ano ang belief, kung ano ang atin pong pinanampalatayanan, kung ano po tayong religion, kung ano po ang tinuhuan po natin mga kabransis. Kaya kailangan natin makinig sa aral na dadalhin ng lingkod ng Diyos, Itanabas mga kabransis. No? At bago po tayo magpatuloy mga kabransis, nais ko po na mag-recommend sa inyo kung kayo po ay nasa lugar ng Cebu City sa South, Toledo City. Mga kabransis, kung kayo po ay tagapanood or viewers sa atin pong vlog, sa atin pong channel, may i-recommend po ako sa inyo para po makatiyak at masigurado po ninyo mga kabransis na kayo po ay nasa tamang daan, nasa tamang pananampalataya mga kabransis. Hanapin ninyo itong tao may i-recommend ko sa inyo. Ito po si Pastor Nick Beguer sa Banati. Siya po ay pioneering pastor ngayon dyan po sa Toledo City mga kabransis sa South, sa southern part sa Cebu province mga kabransis. Ito po si Nick Beguer sa Banati, Pastor Nick sa Banati mga kabransis. Hanapin ninyo kung kayo po may karamdaman, nangangailangan po kayo ng kagalingan sa inyong mga sakit, mga balatian, mga karamdaman. Nandyan po mga kabransis, brother and sister, si Nick Beguer at ito pong tao na to ay may kaloob galing sa Diyos, itong kaloob po na healing power na sa pamamagitan sa pangalan ni Jesus no, na siya po ay maglihan sa inyo, talagang makatanggap kayo ng kagalingan sa inyong mga sakit mga kabransis pag kayo po ay talagang totoong naniniwala na ang Panginoong Jesus ay ganun pa rin siya makapangyarihang doktor, makapangyarihang healer mga kabransis. Ito si Nick Beguer, hanapin ninyo at kayo po ituturuan talaga mga kabransis sa totoong aral ng ating Panginoong Hesus. Aral na patungkol talaga sa Biblia mga kabransis. No? Hindi kayo mapapahamak, ang inyong mga kaluluwa ay makasigurado dahil kayo po ituturuan sa kalooban ng Diyos kung ano talaga ang aral ng Diyos na para po sa inyo, para po sa bawat isa. Kaya kailangan tayo ngayon mga kabransis, lalo na lalo na parating na po ang Panginoon. So kailangan mong siguraduhin na kayo po'y nasa tamang pananampalataya, na kayo po'y nasa tamang katuruan, aral ng Panginoon. Hanapin ninyo mga taga Toledo City, kung kayo po'y nandyan, hanapin ninyo dyan lang nakaikot-ikot si Pastor Nick Beguer, lalo na dyan sa Barangay Bato, sa Laguna, sa Sagay, o yung mga kabransis. Hanapin ninyo si Pastor Nick Beguer, tuturuan kayo, pagagalingin kayo kung kayo po'y nagkasakit sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ganun pa rin mga kabransis, ang i-recommend ko rin sa inyo, doon po no, sa southern part of the province of Cebu, si Pastor S. Dominguez, kasama yung husband niya na si Charles Dominguez. Sila po ay pioneering din doon at sila po ay mayroon na po silang balay or bahay sambahan or fellowship center mga kabransis. Pwede ninyo siyang hanapin, puntahan doon po sa Kawit, Medellin. Siya po ay isang pastora na talagang lingkod ng Diyos dahil siya po ay nagtuturo din kung ano talaga ang kalooban ng Diyos biblically, na kayo ituturuan kung ano ang kalooban ng Diyos. At kung mayroon mang nagkasakit sa inyo dyan sa northern part, sa Banbantayan o sa Medellin, hanapin ninyo ito si Pastor Apay dahil may taglayang kapangyarihan ang pastorang ito sa pangalan ni Jesus ay magkaroon ng kagalingan ang lahat ng mga may sakit. Patuloy silang gumagawa ng mga crusade, no, healing crusade mga kabransis. Kayo po ay makarinig kung saan siya dyan nag-ministeryo. Puntahan ninyo si Pastora Pai S. Dominguez kasama yung asawa niya na si Charles Dominguez. So ngayon mga kabransis, hindi na po tayo magtagal. Atin po ngayong pag-usapan mga kabransis, ito pong babasahin ko muna mga kabransis dito po sa Marcos, no? Dito po sa Mark
Kapitulo 6, versikulo 34. At ito po ibamasahin ko sa Cebuano, mga kabradsis, no? Dahil para naman din sa mga Cebuano. O sa pagtakas ni Jesus sa mamala, iyang nakita ang usa ka dakong pundok sa mga tao, o siya naluoy kanila. Kay sila sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Og iyang gisugdan ang pagpanudlo kanila sa daghang mga butang. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Dito po, magtanong po tayo, bakit po naawa si Jesus sa mga tao, sa isang malaking grupo ng tao na parang hindi napalagay, mga kabradsis? Bakit sila po ay naawa? Bakit si Jesus naawa? Naluoy si Jesus sa mga tao? Sagot ay ganito, ito pong malaking grupo ng mga tao na parang hindi napalagay, ay sila po'y parang walang bantay, walang pastol, mga kabradsis. They were sheep without a shepherd. Sila, ngano nga naluoy si Ginoong Hesus sa dakong pundok sa mga tao, tungod kay ang mga tao sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Kailangan mo ang pastor pag ikaw po'y sumampalataya ng ating Panginoong Hesus, na hindi pwede na wala ka, hindi mo kailangan ang isang pastor. Bakit? Tungod kay makaluluoy ang mga tao nga walay pastor. No? Nakakaawa ang mga tao na walay pastor, walay magbalantay. You know why? Because they have no direction or guidance in life. Yun ang tandaan mo, mga kabradsis. Bakit naawa ang ating Panginoong Hesus? Tungod kay kung ang tao walay pastor, mga kabradsis, ay wala siyang tinatawag na direction or guidance in life. Wala kang kasiguraduhan kung saan ka papunta, mga kabradsis. Tulad na lamang, mga kabradsis, ito pong istorya na ito, mga kabradsis, sa Marcos 6:34, ang Panginoong Hesus po'y nag-utos sa mga apostolis, sa mga disipulo, upang sila po'y pumunta, no, sa ilang, o pumunta sila sa tinatawag na doon po sa diserto. Yun ang utos ng Panginoong Hesus, kay gusto ng ating Panginoong Hesus na sila po ay magapahinga. Dahil halos silang lahat ng mga disciple, pati ang ating Panginoong Hesus ay walang pahinga. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang mga tao po'y paroon at parating. Sila po'y mga tao, most or people coming and going. Mayroon namang naalis, mayroon namang dumating na marami, mayroon namang umalis, mayroon namang dumating. Kaya halos hindi nagapahinga ang ating Panginoong Hesus at saka mga apostolis. At dahil sa awa ng ating Panginoon na hindi man lang makakain ang mga apostles, dahil po busy sila, ang Panginoong Hesus nag-utos na sana sila po'y mapahinga muna. Kahit saglit lang. Kaya lang, mga kabradsis, ang mga tao po hindi talaga mapigilan, dahil ang mga tao po'y hunting na hunting, hanap na hanap nila ang Panginoong Hesus at saka yung mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nang nakita nila na sila po'y parang umalis ang mga apostol, no? Ang mga tao po'y nagtatakbuhan. No? Sila pa nga ang nauna sa lugar na puntahan sana sa mga apostol. Kaya hindi talaga mapigilan, mga tao. Parang ang mga tao, mga kabradsis, ay talagang hunting nila ang Panginoon kung saan. So hindi mapigilan ang crowded sa mga tao. No? Hanap nila ang Panginoon. Kaya pagdating ng ating Panginoon doon po sa lugar na iyon, ay nakikita niya ang malaking grupo ng mga tao. Mga tao na hanap-hanap nila ang Panginoon. At ang ating Panginoon ay naawa sa kanila dahil sila po'y tulad ng mga karnero, tulad ng mga tupa na walang bantay o walang pastor, mga kabradsis. No? Yun ang tandaan. Kaya, mga kabradsis, pag ikaw po'y sumampalataya ng Panginoong Hesus, kailangan mo talaga ang isang pastor. Dahil nakakaawa ang tao pag walang pastor. Hanapin ninyo, mga brother and sisters, kung anong sikta kayo, lalo na sa mga members ng malaking religion, hanapin ninyo itong mga pastor. Dahil nakakaawa ang tao'y walang pastor, mga kabradsis. Then, mga kabradsis, we who believe in Jesus Christ are likened to sheep. Tayo pong sumampalataya ng Panginoong Jesucristo, kasing tulad po tayo ng mga tupa. Tinatawag po tayo ng mga tupa or karniro, mga kabradsis. Tanan ng mga nagatuo kang Kristo Jesus, di pa kasama siya og mga karniro. Ito po ang patunay, mga kabradsis. Dito po sa Juan 10:26, i-English ko muna. Sa Juan 10:26, but ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.
Sabi ng Panginoong Hesus sa Bisaya, ay kamo hindi man na nagpanuo, tungod kay kamo dili man akong mga karnero. Ingon sa ginaingon ko kaninyo, mga kabradsis, yung mga taong hindi sumampalataya ng Panginoong Hesus, if you believe not to Jesus Christ, you are not considered as sheep of Jesus Christ. Sabi ng ating Panginoon, pag hindi ka naniniwala, pag hindi ka sumampalataya ng Panginoong Hesus, hindi ka talaga tupa ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito po ang patunay, bakit tinatawag na tupa? Pag tayo po sumampalataya ng Panginoong Hesus, tinatawag din tayo ng mga tupa. So, hinungdan mga kabradsis, nga ang mga magtutuo kang Kristo, ituri, di considered ni siya ingon nga karnero, di considered ni as sheep mga kabradsis. Pag ikaw po'y sumampalataya, naniniwala ka ng Panginoong Hesus. Yun ang patunay. Sino ba itong mga tupa na inaangkin ng ating Panginoong Hesus? Yung mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, sa verse 27, nag-ingon, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog, o ako nakailakan nila, o sila magasunod ka na ako. Yun ha. Tayo mga kabradsis, na sumampalataya ng Panginoong Hesus, yun ay tayo ay tupa ng ating Panginoong Hesus. Ang hindi sumampalataya ng Panginoong Hesus, ay hindi ka tupa ng ating Panginoong. Ang mga tupa ng ating Panginoong Hesus, yaong mga sumampalataya sa Kanya, naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, pag naniniwala ka sa Panginoong Hesus, naniniwalaan mo rin ang Kanyang salita, mga kabradsis. Dito lang tayo, mga kabradsis. Ito po talaga ang patunay na tayo po'y sumampalataya ng Panginoong Hesus. Ito pong salita ng Diyos. Pag tayo po'y sumusunod sa salita sa Biblia, ito po'y patunay na tayo po'y sumampalataya ng ating Panginoong Hesus. Ang mga sumampalataya ng ating Panginoong Hesus ay siya ring mga tupa ng ating Panginoong Hesus, mga kabradsis. So klaro mga kabradsis, na tayo pong mga sumampalataya, believers of Christ, tayo po'y mga tupa ng ating Panginoong Hesus. Ang mga magtutuo or believers, mao ang mga karnero ni Ginoong Hesukristo. Kita tayo mga kabradsis. Then mga kabradsis, ang ating Panginoong Hesus, tandaan natin na siya po ang tinatawag na pinaka-highest na pastor. Siya po yung pinaka-highest na magbalantay or bantay mga or pastor, mga kabradsis. No? Ang Panginoong Hesus, marami siyang tinatawag na posisyon. No? Ang pinaka-highest na part talaga ay sa Panginoon. Pwede siyang tawagin na pinaka-highest na apostol, pwede si Jesus na tawagin na pinaka-highest na angels, pinaka-highest din siya na prophet, pinaka-highest din siya na sacerdote or priest, mga kabradsis, or pinaka-highest din siya na teacher or rabbi, mga kabradsis. Lahat ng highest na posisyon ay para sa Panginoong Hesus, no? Para sa Kanya. Deserve ang ating Panginoong Hesus sa pinaka-highest na kalagayan. Kaya mga kabradsis, siya po ang pinaka-highest na pastor. Then tandaan mo mga kabradsis, kalooban ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na talagang kailangan mayroon talaga tayong tinatawag na pastor dito po sa lupang sinilangan. Dito po sa lupang ito, mga kabradsis, kailangan talaga tayo ng ng bantay o pastor, mga kabradsis. Dahil mga kapatid, ang ating pong Panginoong Hesus, no, na pinakahayos na pastor, siya po'y magbalik doon po sa kalagayan niya, doon po sa langit, mga kabradsis. Mubalik siya ngadto sa kanhin niyang gipuy-an, kay dili siya taga dinhi, taga langit ni ang atong Ginoong Hesus. Mubalik siya mohinungdan na kinahanglan nga naagay magbalantay, na ay pastor ang matag usa kamutuo musalig ug musunod ni Ginoong Kristo. Matod pa din sa Juan 8:23, siya miingon kanila, kamu mga taga-ubos, ako taga-itaas. Kamu taga-dinhi ining kalibutana, ako dili taga-dinhi ining kalibutana. Ito po mga kabradsis ang patunay na ngano nga ang Ginoong Hesus na kinahanglan doon na pastor ang matag musunod ug mutuo sa atong Ginoo, mga tao din sa kalibutan. Tungod kay siya, di siya magpabili din sa kalibutan. Siya moadto siya sa iyang tinuod na kalagayan, totoong kalagayan niya na siya po'y taga-itaas, siya po'y taga-langit, hindi po siya taga-sanlibutan, hindi po siya taga-lupa, kundi siya po'y taga-itaas. Ito po mga kabradsis ang totoong kalagayan ng ating Panginoon. Siya po'y magbalik doon sa kaniyang kalagayan dati, mga kabradsis. At dito din sa Juan 14:28, nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo, ako moadto apan mobalik ako kaninyo. Kung kamo na higugma pa kadako, igakalipay unta ninyo nga ako moadto sa amahan, kay ang amahan labaw pa man kanako. So moadto ang Ginoong Hesukristo sa amahan, kay ang amahan labaw pa man kaniya. Pumunta ang ating Panginoong Hesus sa ama sa langit dahil ang turing niya sa ama ay higit pa sa kaniya. So pumunta siya ang ating Panginoon sa langit, pumunta sa amahan, sa ama ang ating Panginoong Hesus. So ibig sabihin mga kabradsis, hindi siya mananatili lupang ito. Hindi siya mananatili. Kaya kailangan talaga na mayroon talagang pastor. Dahil siya po'y hindi magtagal dito sa lupa, siya po'y bumalik doon sa langit dahil siya po'y hindi taga rito, kundi siya po'y taga langit, mga brother and sisters. Kaya mga kabradsis, ang bilin ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat, no? Bago siya, sa dili pa siya ni Saka sa itaas, sa langit, mga kabradsis, doon ay tugon, mayroong bilin ng Panginoong Hesus doon po kay Peter, mga kabradsis. Babasahin muna natin, mga kabradsis, ang salita ng Diyos sa John 21 verse 15 to 17. O sa nakapamahaw na sila, si Jesus mingon kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gigugma buma ako labaw paniini. Siya mitubag kaniya, o Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Siya mingon kaniya, pakana ang akong mga nating karnero. Verse 16, siya mingon kaniya sa ikaduha, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Siya mitubag kaniya, o Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Siya mingon kaniya, tagda ang akong mga karnero. 17, o siya mingon kaniya sa ikatlo,
Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? O gikasubo ni Pedro ang iyang pag-ingon kaniya sa ikatulo. Gigugma mo ba ako? O siya miingon kaniya, Ginoo, nasayod ikaw sa tanan. Nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, pakana ang akong mga karnero. Yon mga kabradsis, ang tugon, ang bilin ng ating Panginoong Jesus doon po kay Peter, mga kabradsis. Si Peter po, mga kabradsis, ang bilin po ni Jesus kay Peter, si Peter po in our time represents all pastors, represents all shepherds, mga kabradsis. No, ito po si Peter. Siya po yung nagrepresenta sa lahat ng mga bantay, magbalantay o mga pastor. Dahil ang pastor, maogyo'y tigpakaon. No? Dito po sa verse 15, mga kabradsis, ang pinakaunang bilin ng ating Panginoong Jesus. Nang natanong siya kay Peter, Peter, do you love me? Gigugma mo ba ako, Pedro? Ang sagot ng ni Pedro, gigugma ko talaga ikaw. Mahal na mahal talaga kita, Panginoong Jesus. Ang bilin ng Panginoong Jesus sa verse 15, sabi ng ating Panginoon, pakana ang akong mga nating karnero. Meaning, pakakainin mo ang aking mga karnero nga bago pa, mga bata. Nating karnero, ibig sabihin, bata pa, bago pa sa pananampalataya. Yun ang bilin ng ating Panginoon. Doon po kang Pedro. Buti pa sabot, dunay mga bago, dunay mga bata pa sa pananampalataya, dunay mga bago na diha sa mga pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Talagang ang tugon sa atong Ginoo, pakana ang akong mga nating karnero. Yeah, verse 16, mga igsoon, brothers and sisters, number 2, ang bilin sa ating Panginoong Hesus, tagda ang akong mga karnero. Nang natanong natin Panginoong Hesus, Peter, mahal mo ba ako? Do you love me? Ang sabi ni Peter, oo Panginoong Hesus, talagang mahal na mahal kita. Ang bilin ng ating Panginoong Hesus, tagda ang akong mga karnero. Ibig sabihin, alagaan mo ang aking mga tupa. Bantayan mo ang aking mga tupa, mga kabradsis. No? Alagaan, tagda ang akong mga karnero. Itong klaseng bilin, mga kabradsis, talaga itong importante. No? Pag sinabing tagda ang akong mga karnero, ito sa Cebuano version, tagda, alagaan mo ang aking mga tupa, bantayan mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, mga kabradsis, hindi mo palalayasin. Huwag mong palalayasin ang mga membro, ang mga sumampalataya ng Panginoong Hesus. No? Hindi pwede na paalisin mo sa grupo, sa turil, mga brothers and sisters. No? Na pag sinabing tagda, alagaan, hindi mo talaga palalayasin, hindi mo talaga itaboy ang mga tupa. No? May mga narinig po ako, mga kabradsis, na mga ibang mga pastor, mga magbalantay, ibang mga ministers na ang kanilang pong mga tupa, mga karnero, mga membro ay ilang pong itaboy, palalayasin po sa kanilang kongregasyon. No, bakit ganyan? Hindi yun ang bilin ng ating Panginoong Hesus. Hindi na mo itugon ni Panginoong Hesus sa mga magbalantay. Ang tugon ni Panginoong Hesus, ang tagda ang ako mga karnero. Huwag mong paalisin. Ang term na ginamit ngayon, mga kabradsis, sa ibang mga pastor o magbalantay, yung i-disfellowship. I-disfellowship nila ang membro. Kasi baka naman mayroon yatang kasalanan, no? Iwan ko kung gaano kabigat ang kasalanan ginawa na yan sa mga membro, kaya pinalalayas, pati na ang mga anak ng mga membro, mga karnero, mga anak pinapalayas, i-disfellowship, tinatawagan pa ang ibang congregation na hindi ipatanggap. Anong klaseng pastor o anong klaseng magbalantay ka? Bakit mo pinalalayas ang bilin ng ating Panginoong Hesus? Tagda, alagaan mo, bantayan mo itong mga tupa. Hindi mo pa aalisin, hindi mo talaga palalayasin. No? Maliban na lang kung yung tao na yan ay kalaban talaga ng Panginoong Hesus. Maliban na lang kung yan talaga ay mga alaga o mga alagad ng diablo. Di talaga paalisin mo yung nagbigay ng mga kaguluhan sa church. No? Kung yan talagang sa diablo yung mga alagad para lang guluhin ang church ang iglesia ng Diyos. Yun, pwede mo yung palalayasin, pero kung membro mo yan, tapos mayroon lang ginagawang hindi naman mabigat na kasalanan, tapos paalisin mo, itaboy mo, palalayasin mo, hindi na yan pwede. Hindi yun tama bilang isang pastor o magbalantay. No? Kailangan po tayo na mag-ingat po tayo, mga brothers and sisters. Hindi natin ganyanin itong mga tupa, mga membro, dahil mahal na mahal ang Panginoong Hesus. Ito. No? May magbigay po ako ng illustration. No? Kahit sino po, ang mga tao po na nakatira sa Pilipinas, halos po lahat ng mga constituents sa Pilipinas, tayo po nag-aalaga. No? Yung mga nasa syudad, nag-aalaga nga ng mga aso, yung mga nasa bundok naman, sa mga probinsya, mga baka, kambing, mga tupa, no? May mga manok. No? Yun, may mga alaga po tayo. Tapos, yung mga alaga natin ay talagang napamahal po tayo dahil ito po'y inalagaan natin, pinapakain po natin, ginagastuhan po natin. Tapos, tanggap mo ba na palalayasin mo yung alaga mo? Dito na lang po tayo sa mga aso dahil ito po'y halos lahat mga tao mayroong aso. Ito po, mayroon po tayong aso. Mayroon kang aso, 5, 6, 4. Tapos inalagaan mo. Tapos pinapakain mo, bumibili ka ng mga masasarap na pagkain para lang sa mga aso mo. Na mahal mo yung mga aso mo. No? Ilang taon kayo nagsama ng aso mo sa bahay niyo. Ibig sabihin na pamahal ka. Tapos bigla, mayroong kasalanan yung aso mo, iwan ko. Tapos palalayasin mo. Itaboy mo. Batuin mo. No? Itaboy mo, palayasin mo. Hindi ayaw mo nang tanggapin siya sa loob ng bahay mo or makipagsama sa mga ibang aso. Ayaw ipaalisin mo. Ano ba ang atin pong maramdaman? Dahil masakit yun. Napaalisin mo yung alaga mo. Talagang mahal na mahal mo talaga. No? How much more, mga brothers and sisters? Palalayasin mo yung tao. Ito po'y talagang
tinutubos ng ating Panginoong Hesus. No? Ang ating Panginoong Hesus po naghandog sa kanyang sarili para sa mga tao to, hindi ito para sa mga hayop. Malaking mabigat na values ang tao compare sa mga hayop. Kaya ang mga tao po hindi dapat ito palalayasin mo mga brothers and sisters dahil ito po namamatay ang ating Panginoon Hesus para sa tao. No? Kaya mga brothers, dapat hindi iyon mangyari mga brothers and sisters. No? Hindi yung mangyari sa mga church, mga brothers and sisters. Pangatlong mga brothers and sisters, bilin ng ating Panginoong Hesus dito po sa verse 17. No? Ganon din ang katanungan ng Panginoong Hesus doon po kay Peter. Mahal mo ba ako, Peter? Do you love me? And then Peter said, talagang mahal na mahal kita, Panginoon. I love you so much, Lord. Tapos ang sabi ng ating Panginoong Hesus, pagkakainin mo ang aking mga tupa. So hindi po ito, iba po ito mga brothers and sisters. Dahil ang una po brothers and sisters, ito pong pagkakainin mo ang aking pong mga batang karnero. Dito naman pangatlo, mga karnero, ibig sabihin, mga matured na ito na mga membro, matured na itong mga tao, matured na itong mga tupa, mga brothers and sisters. Pagkakainin talaga. So alagaan, pagkakainin talaga ang mga membro o mga karnero. Mga brothers and sisters, tandaan ninyo, 3 times nga gibalik-balik ang bilin. No? 3 times talaga. Mini-mention ng ating Panginoong Hesus itong bilin na to. 3 times gibalik-balik niya kining tugon, mga brothers and sisters. Nganong gibalik-balik man niya? Nganong man? Ha? Nganong yang gibalik-balik ni siya sa 3 bisis? Doon po kay Pedro. Dahil mga brothers and sisters, because this is very important kini nga tugon. No? Tungod kay dili gusto ayaw ng Panginoong Hesus na mayroon pong mawawala, mayroong tupang maligaw, mayroong tupang mawawala. Ayaw ng Panginoong mangyari yun. Dahil ano talaga ang objectives ng ating Panginoong Hesus? Dito po mga brothers and sisters, babasahin ko si Peter chapter 3 verse 9. Sa Bisaya mga brothers and sisters, babasahin ko. Bahin sa iyang saad, ang Ginoo dili langay-langayan, niyan ang paglangay-langay nga mao'y pagsabot sa uban. Hinunua siya mapa ilubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan managpagakabot unta sa paghinulsol. Ayaw ng Panginoong Hesus na mayroong mawawala sa pananampalataya. Ayaw ng Panginoong Hesus na mayroon pong itaboy, mayroon pong mahulog mga ka-brother and sisters. Ayaw ng Panginoong Hesus kundi ang objectives ng ating Panginoon na sana ang bawat isa, ang lahat mga ka-brother and sisters ay mag-repent. Lahat ay makamtan itong tinatawag na repentance. Makakabot unta sa paghinulsol. Makamtan itong pagsisisi. Yun ang objectives ng ating Panginoon. Kaya ayaw niyang mayroong mawala. Tandaan niyo mga brothers and sisters, ito po ang advice ko. O ito po ang sasabihin ko sa atin o sa inyo. Tandaan niyo na wala pong record sa Biblia na ang ating Panginoong Hesus po ay nagpapalayas sa mga gustong sumunod sa Kanya. Wala pong record sa Biblia ng ating Panginoong Hesus po ay itinataboy niya itong mga taong gustong or sumampalataya sa Kanya, mga brothers and sisters. Hindi walang nangyari at walang record sa Biblia ng Panginoong Hesus po itinataboy niyang mga tao dahil ayaw niya na mga tao po ay sumusunod sa Kanya, ayaw pong sumampalataya sa Kanya. Kundi mga brothers and sisters, ang Panginoong Hesus, siya talaga ang iniwanan. Hindi niya pinapalayas, hindi niya hinayaan niya na sumunod ang mga tao, no, hindi niya pinapalayas, hindi niya itinataboy, hindi niya talaga niya disfellowship mga brothers and sisters. Gawa sa yawa, palayason gid niya ang mga yawa. Palayason usab niya kadtong mga lipuris, no, mga alagad ni ng Diablo. 'Yon ang palayason niya. Pero yung mga taong sumusunod sa kanya, nasa nag-follow sa kanya, no, nang sumampalataya sa kanya, walang record sa Biblia na palalayasin ng ating Panginoon. Siya hinuon ang gibiyaan. Tanaw na itong pulong sa Ginoo po, totoo ba? Ito po mga brothers and sisters sa Cebuano version din, diri sa Juan 6:66. Tapos ni ini daghan sa iyang mga tinun-an mitarikod og wala na managpanglakaw uban kaniya. Og si Jesus nangutan sa napulog duha. Buot mo usab kamo mubiya kanako. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kan kinsa man kami moadto. Ikaw mao ang may pulong, may tungod sa kinabuhing tayon. Tingnan ninyo mga brothers and sisters. Naka-record talaga dito sa Biblia na ang mga tao po'y umalis. Kung saan silang umalis, iniwan nila ang Panginoong Hesus. Ito pa nga mga disciple po ito. Mga disipulo, ibig sabihin tinuturuan ito ng Panginoong Hesus. Ayaw na nilang sumunod ng Panginoong Hesus. Iniwan talaga nila ang Panginoong Hesus. Kusa nilang iniwan ang Panginoon, hindi sila pinapalayas. Disciple pa, no, partida pa, sila po'y disciple. Alam niyo, yung mga sumusunod ng ating Panginoong Hesus noon pa sa disyerto, kahit saang dako sa bansang Israel, tandaan ninyo mga brothers and sisters, no? Ito pong documented po ito na 5,000 ka mga tao, liban sa mga babae, mga bata, no? Ay pinapakain ng Panginoong Hesus, sumusunod doon po sa mga disyerto, doon po sa ilang, no? Doon sa disyerto, kahit saan ang Panginoong sumusunod. No? Tapos, yung numbers na yan, mga brothers and sisters, mayroon po talagang disciple ang Panginoon. Maliban sa 12 disciples, mayroon din 72 disciples. Ang nag-iwan sa Kanya, yung mga umalis sa Kanya, yung mga disciples, tinuturuan yun ng Panginoon Jesus, pero ayaw nang sumunod ng Panginoong Jesus. Kaya nga nagtanong ating Panginoon Jesus sa 12 disciples, kayo, iiwan niyo rin ba ako? Yun ang tanong ng Panginoong Jesus. No? Ang sagot ni Pedro, si Pedro talaga ang sumagot. Panginoon, saan ba kami pupunta? Ikaw lang ang may salita na buhay na walang hanggan. Ikaw lang, saan ba kami patungo? Yung mga ang nasa record, siya ang iniwanan.